Pumarap na ang unang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pero agad tinangkang harangin ng depensa pagsalang niya sa witness stand. Live mula rin sa Senado nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sino ang unang testigong ito ng prosekusyon? Jiggy, sa ikalawang araw ng impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte, iniharap ng prosekusyon ang una nilang witness na si NBI Senior Agent John Mark Calilong at ang private prosecutor nga na si Attorney Virgil Ligutan ang nagpresenta kay Calilong. Sino ba itong si Calilong? Siya at ang kanyang team ang nagsagawa ng forensic digital investigation doon sa online press conference ni VP Sara Duterte na isinagawa noong November 23, 2024 kung saan ayon sa prosekusyon malinaw na nagsabi o nagbigay ng pahayag ang Vice Presidente na di umano ay nagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang asawa o may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez. Pinaupo bilang witness ng prosekusyon itong si Calilong para patatagin at suportahan yung Article 4 ng impeachment case ni VP Sara Duterte na pumapatungkol sa grave threat at inciting to sedition laban sa gobyerno na di umano ay isinagawa ni VP Sara Duterte. Balikan natin yung bahagi ng pagilitis na yan. Panoorin natin to, Jiggy. Partikular na sinabi sa publiko ng Vice Presidente na may kinontrata na siyang tao napapatay sa Pangulo, unang ginang at former Speaker ng House of Representatives. At ito ay nakatatak na sa kasaysayan ng ating bansa bilang unang pagkakataon na ang isang Vice Presidente ay nakipagkontrata sa isang mamamatay tao upang patayin no less than the President's. Your Honor, may I object? Is this a speech or an offer? There's no proper ground. This is offer of testimony. Please hold your horses. Jiggy, agad sinubukan. Alam mo, Jiggy, umpisa pa lang nitong second day ng impeachment trial, talagang mayat-maya yung pag-o-object ng defense team dito sa prosecution, yung kanilang presentation of evidence. Kaya nga simula pa lang ay nag-object na at sinubukang harangin ng defense lawyer na si Attorney Carlo Joaquin Narvasa yung pag-testify ni Calilong. Ayon kay Attorney Narvasa, hindi kasi kasama ang kanyang pangalan doon sa original complaint na ipinasa sa Kamara. Bagamat kasama ang kanyang pangalan doon sa pre-trial brief. Again, Jiggy, balikan natin yung bahagi na yan ng pagilitis ngayong hapon. May we move for the exclusion of Agent Calilong for being not previously attached to the Cebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court. The Cebalya complaint already lived its natural life. Your Honor, this is the impeachment proceeding of the articles of impeachment filed by the House of Representatives. Cebalya et al. Is done. That should not be a proper objection. I have been practicing for quite some time. I don't see that. Your Honor, may I allow to reply also? Can I finish? It's not a ground. And in fact, Your Honor, please, to settle the matter, this witness is listed in the pre-trial. At may naging desisyon ng impeachment court sa motion ng defense? Jiggy, dininay ni Presiding Officer Cheese Escudero yung kagustuhan ng defense team na wag isama bilang witness or wag ipresenta as witness itong si Calilong. Kasi ang sinasabi at ang paliwanag dyan ng Presiding Officer na bagamat hindi siya kasama doon sa mismong original complaint laban kay VP Sara, kasama yung pangalan niya doon sa pre-trial brief na isinalang sa pre-trial conference yung kanyang pangalan sa witnesses. So that alone kasi
Jiggy, ino-honor na yan ng impeachment court. Jiggy. At basically, naging papel niya ay patotohanan o i-authenticate yung video na inilabas, yung press con na inilabas ng Vice President. Pero ano pa yung ibang mabibigat na sinabi, kung meron man, itong si NBI agent Kalilong? At the start kasi, nung pinaharap sa witness stand or isinalang sa witness stand itong si Kalilong, binild up ng prosecution. Ganon yung naging strategy nila. Binild up nila yung credibility ni Kalilong na hindi siya basta-bastang NBI agent. Trained siya at meron siyang sapat na pag-aaral para nga daw makapag-authenticate ng video, particularly yung inimbestigahan nga niyang video kung saan naglalaman ng online press conference ni VP Sara Duterte. Kaya kabilang araw sa ginawa nito ni Kalilong ay nag-request siya na ma-preserve yung video na yan mula sa Meta na siyang developer ng Facebook. Pangalawa ay isinave niya nga daw sa flash drive yung mismong video na yan kung saan sinasabi ng prosekusyon ay siyang nagbibigay ng malakas na suporta sa Article 4 ng impeachment kaugnay doon sa grave threat o pagbabanta di umano sa buhay ng Pangulo na sinabi sa loob ng online press conference na yan. Balikan ulit natin, Jiggy, yung bahagi ng pag-ilitis na yan. On that October 18, 2024 press conference, may mga nasabi din na mga statements yung Vice Presidente laban sa President. Yung tanong is, ano ba yung naging mga parehong statements ng Vice President sa araw na yan? Quote and quote, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I just imagine myself cutting his head. So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Sinasakal mo na yung tao. And then, I said, this is over. Kaninong ulo ba yung nire-refer ng Vice President na gusto niyang tanggalin? The President, sir. Ulo ng Presidente. Yes, sir. At mayan yung pinag-uusapang video ay pinakita ba sa trial kanina? Nako, Jiggy, oo, pero itong nakaraang, I think, 1 hour, almost an hour, yung ginugol nga sa pagtatalo, dahil talagang mayat-maya yung pag-object ng defense team doon sa mga ebidensya na ipinipresenta ng prosekusyon sa pamamagitan ng kanilang testigo na si Kalilong. Partikular, mula doon sa flash drive, mula doon sa request sa Meta, hanggang doon sa mismo, kasi nakaselo yung flash drive hanggang sa pagbubukas ng flash drive, talagang ino-object yan ng defense hanggang mapunta sila doon sa punto na ipalabas yung laman ng flash drive. Kasi ang sinasabi dyan ng prosecution ay material evidence for them na malaman since andyan existing yung flash drive kung saan yung recording ng online press con ni VP Sara, kung saan naglalaman di umano ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, dapat lang na ipalabas ito. So again, inobject ulit yan ang depensa, Jiggy, dahil ang gusto kasi mangyari ng prosecution, Jiggy, to start off ay 2 hours and 26 minutes kasi yung video recording na yan na nasa loob ng flash drive. So ang sinasabi ngayon ng prosecution, hindi namin ipapalabas yung 2 hours and 26 minutes na yan. Nasa 2 minutes and 18 seconds lang daw ang kanilang ipapalabas. Enough to establish yung kanilang sinasabi na laman ng 2 minutes na yan yung mismong pagbabanta ni VP Sara di umano sa Pangulo. Pero naghamon yung depensa at ang sinabi nila ay kung ganun lang din naman na ilalabas nyo yung video na yan, ba't hindi natin ilabas yung buong 2 oras? Dahil ang sinasabi nga dito ni Attorney Narvasa, unfair naman kung 2 minutes lang tapos yun lang ipapalabas nyo, pili lang. Di dapat 2 hours and 26 minutes para may kumpletong konteksto. Narito yung bahagi ng pagtatalo dyan sa trial kanina. Panoorin ulit natin, Jiggy. We object. Based on, Your Honor, based on the rules, part of a video documentary must be presented. We request that the entire video be played. But that is a misreading of the rules. Your Honor, please, counsel cited Rule 132, Section 17. With all respect to the defense, that doesn't serve your interest. It serves the interest of the prosecution. So we invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide
what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Be that as it may, Your Honor, please, the defense will not be prejudiced exactly because when the time comes for the defense to present their evidence, they can present the remainder of that 2-hour video. What we are saying, Your Honor, please, for the interest of time, for the prosecution's presentation of evidence, we deem that's only a 2-minute portion of that 2-hour video is relevant at this point in time. Jiggy, si Senator Alan Cayetano mismo, tumayo siya at sinabi niya, umaayon siya doon sa depensa na para buo yung konteksto ng kwento, bakit daw hindi na lang ipalabas yung buong 2 oras na video na yan ng online press conference ni VP Sara Duterte. Pero sa huli, Jiggy, ang naging desisyon ng presiding officer na si Senator Jesus Codero, payagan ang prosekusyon doon sa kanilang desisyon na 2 minuto lang ang ipalabas from the 2-hour 26 minutes na video na yan. And payagan din yung defense team when the time comes na sila na yung magpipresenta ng ebidensya, kung gusto nilang ipalabas yung 2 hours and 26 minutes na video na yan, so be it, ipalabas din nila. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Senator Jesus Codero. Should the counsel for the respondent rather, decide as it has manifested to present the entire video, this court shall allow it. We will not interfere with how each party or either party presents their case. With a caveat, a portion of an entire video being presented is not only to save on time, but also to be able to support the allegations from the point of view of the prosecution insofar as their articles of impeachment is concerned. No need to say that the counsel for the respondent will also present the evidence that they deem best that will prove the innocence of the respondent in this case. At Jiggy, sa hinaba-haba ng diskusyon na ipalabas din yung video na yan na gustong ipresenta ng prosekusyon kung saan naniniwala sila na malakas na ebidensya yung bahagi na yan, yung 2 minutes worth of video mula sa online press conference ng Vice Presidente noong November 2024 kung saan di umano makikita ang pagbabanta sa Pangulo, sa kanyang asawa at kay dating Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin mismo yung ipinresenteng video na yan sa impeachment court. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Jiggy, bukod sa video na yan, nagpalabas pa ng isang video ang prosekusyon kung saan naglalaman naman ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na gusto niya raw pugutan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos. So for day 2, just a konting-konting recap lamang, for day 2 nakapagpresenta na ng unang witness ang prosekusyon. We're expecting 2 witnesses for today para pa rin sa Article 4 o kaugnay nga doon sa grave threat laban sa Pangulo. At dahil alas 2 ng hapon na nagsimula, we're expecting na matatapos ito by around 10 or 11 p.m. Depende sa haba ng tanungan dahil from 2 o'clock, umaapat na oras na yung prosekusyon sa pagtatanong sa kanilang witness. And let's not forget, magko-cross-examine pa yung defense team and then magpepresenta pa ng isang witness, Jiggy. So marami tayong antabayanan hanggang mamayang gabi. Yan muna ang latest mula dito sa impeachment trial day 2. Balik sa'yo, Jiggy. At 90 days pa, Mayan, maraming salamat. Mayan Los Baños, live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.